Ang kamatayan ni Jesus ay hindi lamang nagmarka ng katapusan, ngunit ang simula ng isang malalim na pagbabago para sa sangkatauhan. Ang isa sa pinakamahalagang sandali ay naganap sa mga salita ng Romanong centurion na nang masaksihan ang nangyari ay nagpahayag, tunay na ang taong ito ay ang anak ng Diyos. Ang centuryong ito ay hindi ordinaryong tao. Sa hukbong Romano, inilagay siya ng kanyang ranggo sa pamumuno ng humigit kumulang 100 sundalo, katulad ng isang modernong kapitan. Siya ay isang taong sanay na masaksihan ang kalupitan ng buhay at kamatayan, isang veterano na matigas ang labanan. Ang taong ito ay naroroon sa pagbitay kay Jesus, isa pang gawain sa loob ng kanyang mga pananagutan na gayunpaman ay nagtapos sa pagmarka ng kanyang buhay sa isang malalim at naghahayag na paraan. Ang pagpapako sa krus bilang isang paraan ng pagpatay sa Roma ay kilala sa kalupitan nito. Nakalaan para sa mga alipin, kriminal at mga itinuturing na banta sa kapangyarihan ng imperial. Hindi lamang nito hinahangad na magdulot ng matinding sakit, kundi upang mapahiya at magpadala ng malinaw na mensahe sa lipunan. Ang pagsuway sa imperyo ay magkakaroon ng kakilakilabot na kahihinatnan. Noong araw na iyon, dinala si Jesus sa Golgota na ang pangalan ay nangangahulugang lugar ng bungo. Ang eksena ay kapansin-pansin. 3 krus ang nakatayo laban sa isang dahan-dahang nagdidilim na kalangitan na napapalibutan ng mga nagbabantay na sundalo at isang pulutong ng mga saksi. Si Jesus ay nasa gitna na may isang kriminal sa bawat panig. Ang ulat sa Biblia tungkol sa pangyayaring ito na inilarawan sa Ebanghelyo ni Marcos ay nagdedetalye kung paano nang sumapit ang tanghali, tinakpan ng kadiliman ang buong lupain hanggang 3:00 ng hapon. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nakakabahala gaya ng paglalantad nito. Ang centurion na namamahala sa pangangasiwa sa pagbitay ay maingat na naobserbahan ang lahat ng nangyari. Hindi ito basta-bastang kaganapan. Kahit na siya ay naroroon na sa maraming katulad na mga pagbitay, may isang bagay tungkol sa pagpapako sa krus na nagpaiba dito. Si Jesus sa kanyang mga huling oras ay nagsalita ng mga salitang malalim na umaalingaw-ngaw, Eloi, Eloi, lama sabachthani, isang sigaw na nangangahulugang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sigaw na ito ay hindi lamang nagpahayag ng sakit ng tao, kundi pati na rin ang espiritual na ang pag-abandona sa pinakamadilim na sandali. Ang centurion, nang makita ang paraan ng pagkamatay ni Jesus, ay labis na nabigla. Sa sandaling iyon, sinabi niya ang mga salitang itatala sa kasaysayan, tunay na ang taong ito ay ang anak ng Diyos. Siyang patutuong ito ay partikular na makabuluhan dahil ito ay nagmula sa isang tao sa labas ng bilog ng mga tagasunod ni Jesus. Bilang miyembro ng mga puwersang Romano, naroon siya upang tuparin ang isang utos mula sa imperyo, hindi upang makibahagi sa isang espiritual na paghahayag. Gayunpaman, ang kanyang nasaksihan ay sapat na upang masira ang anumang hadlang ng pag-aalinlangan na maaaring mayroon siya. Para bang sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang bagay na higit sa pisikal, isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa banal. Itinatampok ng episode na ito ang ilang mahahalagang katotohanan. Una, ang pahayag ng centurion ay sumisimbolo sa pagiging pangkalahatan ng mensahe ni Jesus. Bagamat hindi siya bahagi ng mga Hudyo at hindi rin siya sumunod sa kanilang mga paniniwala, nakilala niya ang katotohanan sa figura ni Jesus. Ipinahihiwatig nito na ang kaligtasan at mensahe ng pag-asa na kinakatawan ni Jesus ay hindi limitado sa isang partikular na grupo, ngunit inklusibo at nilayon para sa buong sangkatauhan. Ikalawa, ang reaksyon ng centurion
ay nagpapakita ng epekto ng mga huling sandali ni Jesus kahit sa mga hindi bahagi ng kanyang komunidad. Ang kanyang simple ngunit malalim na pahayag ay nagpapakita na ang mensahe ni Jesus ay may kapangyarihang makaantig sa puso ng sinuman, anuman ang kanilang pinagmulan o paniniwala. Ang kwento ng senturyon na ito ay sumasalamin din sa pagbabago sa pangunawa sa kapangyarihan at autoridad. Sa isang imperyo kung saan ang brute force at dominasyon ang mga haligi ng kontrol, ang figura ni Jesus ay kumakatawan sa ibang kapangyarihan. Isang batay sa sakripisyo, pag-ibig at pagtubos. Ang pagkilala ng senturyon na si Jesus ay ang anak ng Diyos ay sumisimbolo ng pagbabago sa paraan kahit na ang isang kinatawan ng kapangyarihang Romano ay nagpapaliwanag sa autoridad at pagka-Diyos. Ang sandaling ito ay isang punto ng pagbabago na nagpapakita na kahit na sa maliwanag na pagkatalo ng pagpapako sa krus, mayroong isang espiritual na tagumpay at isang mensahe ng pag-asa. Sa wakas, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kamatayan ni Jesus ay nagkaroon ng universal na epekto na tumatawid sa kultura at espiritual na mga hangganan. Ang pahayag ng isang matigas na sundalong Romano, isang taong hindi naghahanap ng espiritual na karanasan, ay nagsasabi sa atin tungkol sa kapangyarihan ng pagbabago ng sandaling iyon. Inaanyayahan tayo nitong pag-isipan kung paanong ang sakripisyo ni Jesus ay may potensyal na makaantig sa mga buhay sa anumang oras at lugar, na nagpapakita na ang kanyang mensahe ay lumalampas sa lahat ng hadlang at nananatiling wasto hanggang sa araw na ito. Sa panahon ng pagpapako kay Jesus sa krus, mula ika-6 hanggang ika-9 na oras, isang hindi pangkaraniwang kadiliman ang bumalot sa buong mundo. Ito ay hindi ordinaryong anino, tila kahit ang kalikasan mismo ay tumutugon sa pambihirang pangyayaring nagaganap. Isipin ito sa ganitong paraan. Bago dumating ang mga pagpapala, kadalasan ay may mga panahon ng kadiliman. Nakikita natin ito sa kasaysayan ng Ehipto nang bago ang pagpapalaya ng mga Israelita, isang makapal na kadiliman ang tumakip sa rehiyon sa loob ng 3 araw. Gayon din bago ang sakripisyo ni Jesus na maghahatid ng kaligtasan sa sangkatauhan, ang Kalbaryo ay nabalot ng kadiliman. Nakatutuwang isaalang-alang kung paano ang isang bagay na karaniwang nauugnay sa negatibo tulad ng kadiliman ay maaaring maging panimula sa isang bagay na may pag-asa at pagbabago. Ang pagkakatulad na ito sa pagitan ng Ehipto at ng pagpapako kay Jesus sa krus ay hindi nagkataon lamang. Sa parehong mga kwento, ang kadiliman ay tumatagal ng simbolikong 3 araw. Sa Ehipto, ito ang pasimula ng Exodo, isang pangyayaring nagmarka ng pagpapalaya ng bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin. Sa Kalbaryo, ang kadilimang iyon ay ang pasimula ng muling pagkabuhay, ang kasukdulan ng isang sakripisyong nag-aalay ng pagtubos para sa buong sangkatauhan. Ang mga kwentong ito ay tila magkakaugnay na para bang ang una ay isang prefigurasyon ng pangalawa. Ang Biblia sa pamamagitan ng mga salaysay na ito ay tila naghahatid ng isang malalim na mensahe. Sa pinakamadilim na sandali ng buhay, ang pag-asa at pagtubos ay abot kamay bagamat nakatago sa mga anino. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay mayroon ding mahalagang teolohikong kahalagahan. Ang kadiliman na tumakip sa mundo sa panahon ng pagpapako kay Jesus sa krus ay hindi lamang isang klimatiko na kaganapan, ngunit isang simbolikong deklarasyon ng paghatol ng Diyos sa kasalanan ng sangkatauhan. Dala ang mga kasalanan ng sanlibutan. Naranasan ni Jesus ang panandaliang paghihiwalay sa banal na presensya, isang realidad na naaninag sa madilim na kalangitan. Ngunit sa kabila ng paghatol,
Ang kadilimang ito ay tumutukoy sa bigat ng sakripisyo ni Jesus, isang napakalaking pasanin na ipinapalagay na maghahatid ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Higit pa rito, ang reaksyon mismo ng paglikha, ang pagdidilim ng araw, ay sumasalamin sa kosmikong epekto ng sandaling ito, na para bang ang buong sansinukob ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng lumikha nito. Ang salaysay ng punit na belo ay nag-aalok ng isa pang makabuluhang layer sa kaganapang ito. Sa parehong sandali na ibinigay ni Jesus ang kanyang espiritu, ang tabing ng templo sa Jerusalem ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ito ay hindi ordinaryong tabing, ngunit isang makapal, palamuting hadlang na naghihiwalay sa banal ng mga banal, ang lugar kung saan pinaniniwala ang nananahan ng presensya ng Diyos mula sa natitirang bahagi ng templo. Ang dramatikong pagkilos na ito ay isang malinaw na mensahe. Inalis ng sakripisyo ni Jesus ang hadlang sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ang katotohanan na ang tabing ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba ay sumisimbolo na ang pagkilos na ito ay ginawa ng Diyos mismo, hindi ng mga kamay ng tao. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang pagtatapos ng pangangailangan para sa paulit-ulit ritual na mga sakripisyo ng lumang tipan. Ayon sa Biblia, si Jesus ang naging pinakahuling sakripisyo, ang tanging may kakayahang ganap na magbayad sala para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ang paghawang ito ng tabing, kung gayon, ay hindi lamang kumakatawan sa pagkakasundo, kundi pati na rin ng direktang pag-access sa Diyos para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang posisyon o background. Dati, ang mataas na saserdote lamang ang maaaring makapasok sa Holy of Holies at nangyari iyon minsan sa isang taon. Ngayon, salamat sa kamatayan ni Jesus, lahat ay maaaring direktang lumapit sa Diyos nang walang mga tagapamagitan. Ang simbolo sa likod ng sandaling ito ay nagpapahiwatig din ng pagbabago sa espiritual na paradigma. Sa lumang tipan, ang relasyon sa Diyos ay pinamagitan ng batas at mga ritual. Sa sakripisyo ni Jesus, nagsimula ang isang bagong panahon batay sa biyaya. Gaya ng sinasabi ng aklat ng Efeso, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Malalim ang pagbabagong ito dahil binabago nito ang dinamika sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan mula sa isang relasyon na nakabatay sa pagsunod sa mahigpit na mga tuntunin sa isang direkta at personal na koneksyon batay sa pag-ibig at pananampalataya. Ang kahulugan ng napunit na tabing ay hindi lamang isang simbolo ng pag-access at pagkakasundo, kundi pati na rin ng isang paninindigan ng pag-asa. Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim nating sandali, may liwanag sa dulo ng lagusan, isang pangako ng pagtubos at isang paanyaya sa isang panibagong kaugnayan sa Diyos. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi isang wakas, ngunit isang bagong simula, isang punto ng pagbabago na muling tinukoy ang espiritual na kasaysayan ng sangkatauhan. Nang mamatay si Jesus, parang ang Diyos mismo ang nagbukas ng pinto na sarado na mula nang mahulog sina Adan at Eva na nag-alis ng hadlang na naghiwalay sa sangkatauhan mula sa lumikha nito. Ang gawaing ito ay hindi lamang simboliko. Ito ay isang malakas at nasasalat na paanyaya sa isang direkta at matalik na relasyon sa Diyos. Noong nakaraan, ang kaugnayan sa banal ay nangangailangan ng mga taong tagapamagitan gaya ng mga mataas na saserdote na nag-alay ng mga hain upang matubos ang mga kasalanan ng mga tao. Ngayon, salamat sa sakripisyo ni Jesus, ang pagtitiwala ay naiwan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, lumikha si Jesus ng isang buhay at bagong paraan upang ang bawat tao ay makalapit sa Diyos nang may pagtitiwala, nang hindi nangangailangan ng mga tagapamagitan gaya ng ipinaliwanag sa Hebreo
Tet Sinaitis 20. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang hadlang ng kasalanan na minsang naghihiwalay sa atin sa Diyos ay ganap na naalis, na nagbubukas ng pinto sa pagkakasundo at direktang pakikipag-isa. Ang pagpunit ng belo sa templo ay sumisimbolo sa napakahalagang pagbabagong ito, para bang ipinahayag ng Diyos na hindi na kailangan ng komplikadong mga ritual o pagiging eksklusibo sa pag-access sa kanyang presensya. Dati, ang mataas na saserdote lamang ang maaaring pumasok sa banal ng mga banal minsan sa isang taon at palaging may takot at pag-aalaga. Ngunit sa sakripisyo ni Jesus, nawala ang paghihiwalay na iyon. Gaya ng sinasabi ng unang Timoteo 2:2 sa pansimba, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Hesukristo. Yang pagbabagong ito ay hindi lamang nag-alis ng isang lumang sistema, ngunit nag-udyok sa isang bagong panahon ng universal na biyaya at pag-access kung saan ang sinuman ay maaaring mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang kaganapang ito ay isang makapangyarihang paalala na ang sakripisyo ni Kristo ay hindi lamang nagligtas sa atin, ngunit nag-alok din sa atin ng isang hindi mabibiling regalo, ang posibilidad ng isang agarang personal na kaugnayan sa Diyos. Ang larawan ng punit na tabing ay hindi lamang kumakatawan sa pagkakasundo. Ito ay isang sagisag ng mga bagong simula, ang limitadong pagpasok at ang mga lumang paraan ng paghihiwalay ay napalitan ng pagiging bukas na nag-aanyaya sa lahat na lumapit sa Diyos. Ngunit itinaas nito ang isang mahalagang tanong: nabubuhay ba tayo ngayon sa kalayaan at pag-access na ibinigay sa atin ni Jesus? O patuloy ba tayong kumikilos na parang umiiral pa rin ng tabing na iyon na naghihiwalay sa atin mula sa isang buong kaugnayan sa Diyos? Ang pagninilay-nilay dito ay halaga dahil ang pagtanggap sa kalayaang iyon ay hindi lamang nagbabago sa ating relasyon sa Diyos, kundi pati na rin sa ating paraan ng pamumuhay at pag-unawa sa ating pananampalataya. Ito ay isang paanyaya na yakapin ng biyaya, mamuhay sa pakikipag-isa at maranasan ang kabuuan ng isang naibalik na relasyon. Ang isa sa mga pinakakahangahangang pangyayari na nangyari sa panahon ng kamatayan ni Jesus ay ang muling pagkabuhay ng mga banal. Inilalarawan ng Biblia kung gaano karaming mga banal na tao na namatay ang muling nabuhay. Ang mga taong ito, bagaman hindi binanggit ang pangalan, ay malamang na mga tapat na mananampalataya, propeta o matuwid na tao na namuhay na nakaalay sa Diyos. Ang kaganapang ito ay parang isang preview ng kung ano ang darating, isang pagpapakita ng banal na kapangyarihan at isang palatandaan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng kwento. Nakatutuwang isipin ang epekto ng kaganapang ito. Ang makitang muli ang isang taong namatay na naglalakad sa mga lansangan ay nag-iwan ng malalim at pangmatagalang impresyon sa mga nakasaksi nito. Ang layunin ng kaganapang ito ay higit pa sa kung ano ang tila sa unang tingin. Ang muling pagkabuhay ng mga banal na ito sa panahon ng kamatayan ni Jesus ay hindi isang simpleng himala. Ito ay isang tanda, isang preview ng pinakamahalagang kaganapan na darating. Ang muling pagkabuhay ni Jesus mismo. Para bang ang Diyos ang naglalagay ng entablado na nagpapakita na ang kanyang kapangyarihan sa kamatayan ay hindi limitado kay Jesus, ngunit makakarating sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Ang pagkilos na ito ay isang makapangyarihang pahayag na ang kamatayan ay hindi magkakaroon ng huling salita. Sa lumang tipan, maraming pagtukoy sa muling pagkabuhay, gaya ng sa Daniel 12:2 na nagsasabing,
at marami sa nangatutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba sa buhay na walang hanggan at ang iba sa walang hanggang kahihiyan at paghamak. Ang mga hulang ito ay tumukoy sa isang mas malaking katotohanan na ngayon ay natupad kay Jesus. Ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay sa panahon ng kamatayan ni Jesus ay malakas ding nag-uugnay sa pangunahing tema ng Biblia, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kamatayan. Sa Lumang Tipan, inilarawan ng Diyos bilang ang nagbibigay ng buhay at ang may autoridad sa kamatayan. Halimbawa, sa Deuteronomio 32:39, sinabi ng Diyos, "Ako ang nagdudulot ng kamatayan at ako ang nagdudulot ng buhay. Ako ang sumusugat at ako ang nagpapagaling." Ang kapangyarihang ito ay kapansin-pansing ipinakita sa muling pagkabuhay ng mga patay na nagpapakita na ang sakripisyo ni Jesus ay hindi lamang minarkahan ang katapusan ng isang panahon, ngunit ang simula ng isang bagay na ganap na bago. Si Jesus, gaya ng sinasabi ng unang mga taga-Korinto 15:20, ay ang mga unang bunga ng mga natutulog, isang termino na sumasagisag sa unang bunga ng masaganang ani na darating, isang pangako ng muling pagkabuhay para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Ito ay tulad ng isang mahalagang piraso sa palaisi, pan ng kasaysayan ng kaligtasan na nag-uugnay sa mga pangako ng Lumang Tipan sa kanilang katuparan sa bago. Ito ay isang makapangyarihang pahayag na ang kamatayan ay walang huling say, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Inaanyayahan tayo nitong tingnan ang sakripisyo ni Jesus hindi lamang bilang isang gawa ng pag-ibig, kundi bilang isang hindi matitinag na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan na baguhin ang kamatayan tungo sa buhay at kawalan ng pag-asa tungo sa walang hanggang pag-asa. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pinakamatibay na patunay na ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi isang abstract na pag-asa, ngunit isang konkretong katotohanan. Nang ilarawan ito ng Biblia bilang ang mga unang bunga ng mga nakatulog, ibinabalik tayo nito sa konsepto ng mga unang bunga sa Lumang Tipan. Sa Levitico 23, ang mga unang bunga ay inialay sa Diyos bilang tanda ng pasasalamat at pananampalataya na ibibigay niya ang natitirang ani. Pasulong sa Bagong Tipan, ang pagkakatulad na ito ay naaangkop kay Jesus na tulad ng mga unang bunga ay kumakatawan sa simula at pangako ng kung ano ang darating. Ang muling pagkabuhay para sa lahat ng naniniwala sa Kanya ay hindi sinasadya, ngunit isang pagpapakita ng pagpapatuloy ng mga banal na pangako sa buong kasaysayan ng Biblia. Ang walang laman na libingan ni Jesus ay isang pangyayaring puno ng misteryo, pag-asa at kapahayagan. Isipin ang konteksto. Si Jesus na gumawa ng mga himala at nagsalita tungkol sa pag-ibig at pagtubos ay ipinako sa krus. Ang kanyang mga tagasunod ay nawasak sa kalituhan at takot. Sa kritikal na sandali na ito, si Jose ng Arimatea, isang mayamang tao at miyembro ng Jewish Council na isa ring lihim na tagasunod ni Jesus, ay pumasok sa eksena. Ang kanyang katapangan sa paghingi kay Pilato ng bangkay ni Jesus ay naging tanda ng simula ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa tulong ni Nicodemus, isa pang nakatagong tagasunod, maingat na inihanda ni Jose ang katawan ni Jesus, binalot ito ng malinis na saplot at inilagay ito sa isang bagong libingan na inukit sa bato. Ang gawaing ito ay tumupad sa hula ni Isaias tungkol sa paglilibing ng Mesyas sa mga mayayaman. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Kinabukasan, ang mga lider ng relihiyon na natatakot na baka nakawin ng mga alagad ni Jesus ang katawan at sinasabing siya ay nabuhay na mag-uli, sinigurado ang libingan ng selyo at naglagay ng mga bantay. Gayunpaman, sa madaling araw ng unang araw ng linggo,
isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyari. Natagpuan ni Maria Magdalena at ng isa pang Maria na bukas ang libingan at isang anghel na nagsabi sa kanila, "Huwag kayong matakot sapagkat hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay," gaya ng sinabi niya. Ang mensaheng ito na tila imposibleng paniwalaan ay napatunayan nang si Jesus mismo ay nagpakita sa kanila sa daan. Binabati sila at pinanibago ang kanilang pananampalataya at pag-asa. Ang reaksyon ng mga lider ng relihiyon sa kaganapang ito ay isang desperadong pagtatangka na kontrolin ang salaysay. Sinuhulan nila ang mga bantay upang sabihin na ninakaw ng mga alagad ang bangkay habang sila ay natutulog. Gayunpaman, ang kwento ng walang laman na libingan ay hindi mapigil. Higit pa sa pagiging isang simpleng kwento tungkol sa nawawalang katawan, ang kaganapang ito ay sumisimbolo sa tagumpay ng buhay laban sa kamatayan, ang katuparan ng mga banal na pangako at ang pagpapanibago ng pag-asa para sa buong sangkatauhan. Ang walang laman na libingan ay hindi lamang isang paalala ng muling pagkabuhay ni Jesus, kundi isang paanyaya din na pagnilayan ang pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya. Ang koneksyon sa pagitan ng walang laman na libingan at ng lumang tipan ay lubhang makabuluhan. Sa pasimula, itinuturo ng Biblia si Jesus bilang ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang sistema ng paghahain na itinatag sa lumang tipan, lalo na ang kordero ng Paskua, ay isang simbolo ng kung ano ang darating. Sa Exodo 12, ang walang kapintasan na tupa na ang dugo ay nagpoprotekta sa mga pamilya ng Israel noong huling salot sa Ehipto ay isang prefigurasyon ng sakripisyo ni Jesus, ang tunay na kordero ng Diyos, na ang dugo ay hindi lamang nagpoprotekta, ngunit tumutubos at nagdadala ng buhay na walang hanggan. Kaya ang muling pagkabuhay ni Jesus at ang walang laman na libingan ay ang kasukdulan ng isang kwento na hinabi ng Diyos mula noong nilikha. Isang kwento ng pagtubos na naguugnay sa bawat detalye ng lumang tipan sa katuparan nito sa bago. Sa huli, ang walang laman na libingan ay patunay na ang mga pangako ng Diyos ay totoo at makapangyarihan. Inaanyayahan tayo nitong mamuhay ng may pag-asa na nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag at tagumpay sa huli. Ito ay isang kwento na hindi lamang nagpabago sa takbo ng sangkatauhan, ngunit patuloy ding nakakaapekto at nagbabago sa buhay ngayon. Hinahamon tayo nito na maniwala sa kapangyarihan ng isang pag-ibig na higit sa kamatayan at tanggapin ang paanyaya sa isang panibago at walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Ang simbolismo ng kordero ng Paskua sa lumang tipan ay natagpuan ang perpektong katuparan nito sa figura ni Jesus sa bagong tipan. Sa panahon ng Paskua sa Ehipto, pininturahan ng mga Israelita ang mga pintuan ng kanilang mga tahanan ng dugo ng isang kordero, isang pagkilos ng pagsunod na nagligtas sa kanila mula sa ikasampung salot, ang pagkamatay ng panganay. Ang inosenteng tupa na ito na isinakripisyo sa ngalan ng mga tao ay naging direktang prefigurasyon ni Jesus na inilarawan ni Juan Bautista bilang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan 1:29. Kung paanong ang dugo ng kordero ay nagligtas sa mga Israelita, ang dugong ibinuhos ni Jesus sa krus ay nagdudulot ng pagtubos at walang hanggang kaligtasan sa buong sangkatauhan. Ang koneksyon sa pagitan ng dalawang testamento ay hindi nagkataon, ngunit isang makapangyarihang pahayag na hindi lamang tinutupad ni Jesus ang mga pangako ng lumang tipan, ngunit nilalampasan ng mga ito na nag-aalok ng isang tiyak at kumpletong solusyon sa problema ng kasalanan. Ang messianic na mga propesiya ng lumang tipan ay nagpapatibay sa koneksyon na ito,
nagpinta ng isang detalyadong larawan ng ipinangakong Mesiyas. Inilalarawan ng Isaias 53 ang nagdurusa na lingkod na magtataglay ng mga kasamaan ng marami. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang at nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang nagdulot sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kaniyang mga sugat tayo ay gumali ng. Ang talatang ito ay ganap na akma sa salaysay ng pagpapako sa krus sa mga ebanghelyo na nagpapakita kay Jesus bilang katuparan ng misyon na ito sa pagtubos. Gayon din, ang awit 22 ay inaasahan ng may nakakagulat na katumpakan ang mga pangyayari sa pagpapako sa krus, kabilang ang paghihirap na sigaw ni Jesus sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ang paglalarawan ng mga natusok na mga kamay at paa at ang mga kaaway na nakapalibot sa mista ay nagpapakita ng mga pagdurusa na tiniis ni Jesus, na nagpapatunay na ang Kaniyang misyon ay malalim na nakaugat sa Hebreong kasulatan. Ang isa pang pangunahing elemento ay ang eschatological na pag-asa ng muling pagkabuhay na naroroon sa parehong luma at bagong tipan. Ipinapahayag ng Daniel 12:2 na marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay bubuhaying muli, ang ilan sa buhay na walang hanggan at ang iba sa walang hanggang kahihiyan. Ang pangakong ito ay may konkretong anyo sa muling pagkabuhay ni Jesus na nagpapatunay ng pananampalataya sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Gayon din ang Ezekiel 37, kasama ang pangitain nito sa lambak ng mga tuyong buto, ay gumagamit ng mga larawan ng pagpapanumbalik at pagkabuhay na mag-uli na naglalarawan sa nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Diyos, naganap na inihayag sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga tekstong ito ay hindi lamang tumuturo sa isang maluwalhating hinaharap, ngunit pinatitibay din ang pagpapatuloy ng mensahe ng Biblia. Ang Diyos ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan, at ang Kanyang plano ay akayin ang Kanyang mga tao tungo sa buhay na walang hanggan kasama Niya. Ang mga kwentong tulad ng kay Abraham at Isaac sa Genesis 22 ay nagpapakita kung paano inilarawan ng mga pangyayari sa lumang tipan ng misyon ni Jesus. Nang malapit ng isakripisyo ni Abraham ang kanyang anak, ang Diyos ay naglaan ng isang tupa bilang kahalili, isang gawa na direktang tumuturo sa paghahain ni Jesus, ang anak ng Diyos, na kusang loob na nag-alay ng kanyang sarili bilang pinakahuling kahalili. Ang isa pang halimbawa ay ang buhay ni Jose ng Ehipto, na matapos tanggihan at ipagkanulo ng kanyang mga kapatid ay dinakila upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa tagutom. Ang salaysay na ito ay sumasalamin sa kwento ni Jesus na tinanggihan ng kanyang mga tao, ngunit itinaas upang magdala ng kaligtasan sa lahat. Ang simbolikong pagkilos ng belo na napunit sa templo ay isa pang mahalagang punto ng koneksyon. Ang tabing na ito ang naghihiwalay sa banal na kabanal-banalan, kung saan naninirahan ang presensya ng Diyos mula sa natitirang bahagi ng templo na minarkahan ang isang hadlang sa pagitan ng banal at ng tao. Tanging ang mataas na saserdote lamang ang maaaring pumasok doon, minsan sa isang taon, upang mag-alay ng mga hain para sa mga kasalanan ng mga tao. Ngunit nang mamatay si Jesus, ang tabing na ito ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba, na nagpapahiwatig na ang hadlang ng kasalanan ay naalis na. Ngayon, salamat kay Jesus, lahat ay may direktang pag-access sa Diyos. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang pagtatapos ng lumang tipan batay sa paulit-ulit na mga sakripisyo at ang simula ng bagong tipan na itinatag sa biyaya at natatanging sakripisyo ni Kristo. Ang katuparan ng pangako ng banal na Espiritu sa bagong tipan ay malalim din ng koneksyon sa mga propesiya ng lumang tipan. Ipinapahayag ng Joel 2:28, "Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman." Inaasahan ang pagdating ng banal na espiritu na naganap
pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pagbuhos na ito ay nagbigay daan sa mga mananampalataya na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, na minarkahan ang simula ng isang bagong panahon sa relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Ang presensya ng banal na Espiritu ay hindi lamang nagpapatunay sa mga banal na pangako, ngunit tinitiyak din sa mga mananampalataya na hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakad ng pananampalataya. Sama-sama, ang mga koneksyon na ito ay nagpapakita na ang kwento ni Jesus ay hindi isang nakahiwalay na kaganapan, ngunit ang paghantong ng isang banal na plano na tumatakbo sa buong banal na kasulatan. Mula sa paghahain ng kordero ng Paskua hanggang sa muling pagkabuhay at pagpapadala ng banal na Espiritu, ang bawat detalye ay tumuturo sa gawaing pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay isang makapangyarihang paalala na, bagamat ang mga pamamaraan at mga simbolo ay nagbabago, ang pangunahing mensahe ay nananatili. Ang Diyos ay gumagawa upang ibalik ang kanyang nilikha at mag-alok ng pag-asa, pagtubos at buhay na walang hanggan sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, na sinamahan ng hindi pangkaraniwang bagay ang mga pangyayaring nakapaligid sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, tulad ng pagpunit ng tabing, mga lindol at deklarasyon ng senturyon, ay hindi lamang makasaysayang mga yugto, kundi mga paghahayag na puno ng walang hanggang kahulugan na patuloy na umali, ngaw-ngaw sa ating buhay ngayon. Sa Mateo 12:40, direktang ikinonekta ni Jesus ang kanyang karanasan sa salaysay ni Jonas sa Lumang Tipan, na nagsasabi na kung paanong si Jonas ay gumugol ng 3 araw sa tiyan ng malaking isda, mananatili siya ng 3 araw sa gitna ng lupa. Ang pagkakatulad na ito ay nagpapakita sa atin kung paano inihanda ng kasulatan mula pa sa simula ang daan para sa dakilang paghahayag ng walang laman na libingan at kung ano ang kinakatawan nito, isang Diyos na nananaig sa kamatayan at tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang koneksyon sa pagitan ng sakripisyo ni Jesus at mga kwento sa Lumang Tipan, tulad ng sakripisyo ni Isaac sa Genesis 22, ay nagpapatibay sa salaysay na ito ng pagtubos. Handang isakripisyo ni Abraham ang kanyang anak, ngunit ang Diyos ay naglaan ng kapalit, isang tupa sa huling sandali. Ang gawaing ito ay naglalarawan sa sakripisyo ni Jesus, kung saan hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak, ngunit inialay siya dahil sa pag-ibig sa mundo. Gayunman, hindi tulad ni Isaac, ang paghahain ni Jesus ay natapos na, at ang kaniyang pagkabuhay muli ay nagmarka ng tiyak na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga kaganapang ito ay sumasalamin kung paano ang Lumang Tipan ay hindi lamang tumuturo kay Kristo, ngunit natagpuan ng buong katuparan nito sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Ang pagpunit ng belo sa templo ay isa sa pinakamakapangyarihang larawan ng radikal na pagbabagong ito. Ang makapal na telang ito na naghihiwalay sa banal ng mga banal mula sa iba pang bahagi ng templo ay sumisimbolo sa hadlang sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Nang ibigay ni Jesus ang kanyang Espiritu, ang tabing ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba, na nagpapahiwatig na ang Diyos mismo ang nagtanggal ng paghihiwalay na iyon. Ngayon, sa pamamagitan ni Jesus, maaari tayong lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala, gaya ng ipinapahayag ng Hebreo 10:19-20. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng bago at buhay na daan na binuksan niya para sa atin, sa pamamagitan ng tabing, iyon ay ang kanyang laman. Ang direktang pag-access sa Diyos na ito ay tumatawag sa atin na mamuhay ng mas malapit at personal na relasyon sa Kanya. Hinahanap ang Kanyang presensya sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang mga lindol at pagbasag ng mga bato na kasama ng kamatayan ni Jesus ay isang paalala sa laki ng mga pangyayaring ito. Sinasagisag nila kung paano niyanig ng Kanyang sakripisyo
at muling pagkabuhay ang mga matatag na istruktura na nag-udyok sa isang bagong panahon ng pag-asa at pagbabago. Kung paanong binago ng lindol ang lupa, binago ng kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus ang takbo ng kasaysayan ng tao. Ang tawag sa pagbabagong ito ay hindi lamang kolektibo, ngunit personal. Sa Roma 12:2, hinihimok tayo ni Pablo na huwag sumunod sa mga huwaran ng mundong ito, ngunit baguhin ang ating pag-iisip upang mamuhay ayon sa mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Ang tawag na ito sa pagpapanibago ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan kung paano mababago ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ang ating buhay, na tumutulong sa atin na iwanan ang mga saloobin, gawi at kaisipan na hindi nagpapakita ng banal na layunin. Ang muling pagkabuhay ng mga banal na nagpakita sa Jerusalem pagkatapos ng kamatayan ni Jesus ay isa pang makapangyarihang simbolo. Higit pa sa pagiging isang pambihirang himala, ito ay isang mensahe ng pag-asa na tumuturo sa pangako ng buhay na walang hanggan. Ang mga nabuhay na mag-uling banal na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kamatayan ay hindi ang wakas, ngunit ang simula ng isang bagong pag-iral kasama ang Diyos. Sa Juan 11:25-26, sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay siya ay mabubuhay." Ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga paghihirap. Batid na ang ating pananampalataya kay Kristo ay tumitiyak sa atin ng walang hanggang hinaharap. Ang mensaheng ito ng pag-asa ay nag-uudyok sa atin na pahalagahan ng walang hanggan kaysa sa temporal, mamumuhunan sa mga relasyon at aksyon na may pangmatagalang epekto. Ang pahayag ng centurion, tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos, ay isang kapansin-pansing patotoo sa banal na pagkakakilanlan ni Jesus. Ang pagkilalang ito na nagmumula sa isang matigas na sundalong Romano ay nagbibigay diin sa pagbabagong epekto ng mga kaganapan ng pagpapako sa krus. Para sa atin, ang pahayag na ito ay isang paanyaya na hanapin at kilalanin si Jesus sa ating sariling buhay. Hinahamon tayo nito na lampasan ang pagpapakita at pag-isipang mabuti kung sino si Jesus at kung ano ang kahulugan niya sa atin. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang nagpapasundo sa atin sa Diyos, kundi nag-aanyaya din sa atin na mamuhay ng may layunin, pag-asa at pasasalamat. Kung pagsasama-samahin, ang mga pangyayaring ito ay tumatawag sa atin sa malalim na pagmumuni-muni. Lubusan ba nating nabubuhay ang kalayaan at pag-asa na iniaalok sa atin ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus? Tinanggap ba natin ang paanyaya sa isang matalik na kaugnayan sa Diyos o patuloy yung kumikilos na para bang may hadlang pa rin sa pagitan natin? Ang mga tanong na ito ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating buhay, yakapin ang banal na biyaya, at lumakad ng may pagtitiwala sa bago at buhay na landas na binuksan ni Jesus para sa atin. Ang mga kwentong ito, malayo sa pagiging simpleng kwento mula sa nakaraan, ay patuloy na pinagmumulan ng inspirasyon at pagbabago para sa ating buhay ngayon. Ang kwento ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay puno ng simbolismo, kapangyarihan at walang hanggang pag-ibig. Ang bawat pangyayari ay sumasalamin sa malalim na espiritual na kahulugan na nananatiling may katuturan ngayon gaya noong 2 milenyo ang nakalipas. Mula sa pagpunit ng tabing hanggang sa walang laman na libingan, ang bawat detalye ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang hindi natitinag na pag-ibig ng Diyos, ang kanyang perpektong plano ng pagtubos at ang mahalagang papel na ginagampanan ng bawat isa sa atin sa kwento ng kaligtasan. Ang mga pangyayaring nakapalibot sa pagkabuhay muli ay hindi lamang makasaysayang mga ulat. Ang mga ito ay mga buhay na aral na humahamon sa atin na palalimin ang ating pananampalataya, palakasin ang ating pag-asa at mamuhay
ng isang buhay na nagpaparangal sa sakripisyo ni Jesus. Ang pagpunit ng tabing ng templo, halimbawa, ay sumisimbolo sa direktang paglapit sa Diyos na mayroon tayo ngayon salamat sa sakripisyo ni Jesus. Noong nakaraan, ang makapal na tabing na ito ang naghihiwalay sa banal ng mga banal mula sa natitirang bahagi ng templo, isang pisikal at espiritual na hadlang na tanging ang mataas na saserdote lamang ang maaaring tumawid minsan sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Jesus, ang hadlang na iyon ay nawasak magpakailanman at ang landas patungo sa presensya ng Diyos ay bukas sa lahat. Ang gawaing ito ay nagpapaalala sa atin na walang paghihiwalay na napakalaki at walang kasalanang napakadilim na hindi kayang daigin ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang Hebreo 10:19-20 ay ganap na nagbubuod nito. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay may pagtitiwala na makapasok sa kabanal-banalan sa pamamagitan ng isang bago at buhay na daan na binuksan niya para sa atin sa pamamagitan ng tabing. Iyon ay sa pamamagitan ng kanyang laman. Ngayon ay maaari na tayong lumapit sa Diyos ng buong tapang, na may pusong puno ng pananampalataya at pasasalamat. Sa kabilang banda, ang mga lindol at pagbasag ng mga bato na kasama ng kamatayan ni Jesus ay mga simbolo ng radikal na pagbabago. Kung paano ang isang lindol ay kapansin-pansing at hindi na mababawi na nagbabago sa tanawin, ang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay yumanig sa mga pundasyon ng kasalanan at kamatayan na nag-udyok sa isang bagong panahon ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Hinahamon tayo ng mga pangyayaring ito na pahintulutan ng biyaya ng Diyos na baguhin ang sarili nating buhay, pinuputol ang mga tanikala ng takot, pagkakasala at kasalanan. Pinapayuhan tayo ng Roma 12:2 na huwag sumunod sa mga huwaran ng mundong ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang isang espiritual na kilos, kundi isang panawagan din na mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa mga halaga ni Kristo sa ating mga aksyon, pag-iisip at pakikipag-ugnayan. Ang muling pagkabuhay ng mga banal sa Jerusalem na inilarawan sa Mateo 27:22-23 ay isa ring mahalagang pangyayari. Hindi lamang ito isang himala na lumabag sa mga batas ng kalikasan, ngunit ito ay isang paalala ng pangako ng buhay na walang hanggan na mayroon tayo kay Jesus. Ang mga nabuhay na maguling mga banal na ito ay sumasagisag sa tagumpay ng Diyos laban sa kamatayan. Isang tagumpay na tumitiyak sa atin na ang ating pinakamadilim na sandali ay hindi ang katapusan ng kwento. Malinaw itong ipinahayag ni Jesus sa Juan, Lesson 25:26. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit na siya ay patay na, ay mabubuhay. Ang pangakong ito ay pumupuno sa atin ng pag-asa at naguudyok sa atin na harapin ang ating mga pakikibaka nang may katiyakan na ang kamatayan ay natalo at ang buhay na walang hanggan ay naghihintay sa atin. Ang isang makabuluhang detalye ng salaysay ng muling pagkabuhay ay ang papel ng kababaihan bilang mga unang saksi ng himala. Sa panahon at kultura kung saan madalas na minamaliit ang patotoo ng kababaihan, ang katotohanang sila ang unang nagpahayag ng pagkabuhay na mag-uli ay binibigyang diin ang halaga na ibinibigay ng Diyos sa bawat tao, anuman ang kasarian o katayuan sa lipunan. Ang mga babaeng ito na puno ng lakas ng loob at pananampalataya, ang unang nagpahayag ng mensahe na magpapabago sa mundo magpakailanman. Nakatala sa Mateo 28:10 ang mga salita ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sa Galilea, doon nila ako makikita." Ang detalyeng ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagamit ng mga ordinaryong tao upang isakatuparan ang kanyang mga pambihirang layunin, at hinahamon tayo
na pahalagahan ang bawat tao sa ating paligid bilang isang mahalagang bahagi ng banal na plano. Ang isa pang nakakagulat na sandali ay ang pahayag ng Romanong senturyon sa Mateo 27:54. Tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. Ang pagkilalang ito na nagmumula sa isang hindi bahagi ng mga tagasunod ni Jesus ay nagtatampok sa pangkalahatang epekto ng kaniyang sakripisyo. Ang senturyon, isang kinatawan ng kapangyarihan at autoridad ng Roma, ay nakasaksi sa mga pambihirang pangyayari sa paligid ng kamatayan ni Jesus at hindi maaaring baliwalain ang katotohanan na nasa harapan niya. Hinahamon tayo ng kanyang pahayag na hanapin ang katotohanan sa ating sariling buhay at kilalanin si Jesus bilang Panginoon, hindi lamang sa ating mga salita kundi sa ating mga aksyon. Ang kwento ni Tomas sa Juan 20:28 ay umakma sa salaysay na ito nang makita niya ang nabuhay na mag-uling Jesus. Siya ay bumulalas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang gawang ito ng pananampalataya at pagkilala ay nag-aanyaya sa atin na palakasin ang ating sariling pananampalataya at mamuhay ayon sa ang totohanan na si Jesus ay hindi lamang isang espiritual na pinuno, kundi ang anak ng Diyos na may lahat ng autoridad at kapangyarihang nagpapahiwatig. Tulad ni Thomas, minsan ay nahihirapan tayo sa mga pagdududa, ngunit malinaw ang mensahe ng pagkabuhay na mag-uli. Si Jesus ay buhay at ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan ay tumitiyak sa ating pag-asa at pagtubos. Ang mga pagyayaring ito ay nagiging batayan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Sila ay higit pa sa mga kwento ng nakaraan. Ang mga ito ay mga buhay na paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay walang limitasyon at na ang kanyang sakripisyo ay nag-aanyaya sa atin na mamuhay ng mga pagbabagong buhay, puno ng pananampalataya, pag-asa at layunin. Tinatawag nila tayo na pag-isipan kung paano nakakaapekto ang mga katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na buhay at iayon ang ating sarili sa mga layunin ng Diyos, yakapin ang pag-asa at kapangyarihan na ating matatagpuan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Mga kaibigan, naisip mo na ba kung paanong ang mga pang-araw-araw na distractions ay nagsisikap na humila sa atin palayo sa ating pananampalataya at layunin sa Diyos? Gumagamit ang kaaway ng mga pagdududa, pag-aalala at pagkagambala upang pahinain ang ating kaugnayan sa Kanya. Ngunit dito sa espasyo, nang ito makikita natin ang mga mensahe na nagpapatibay sa ating pananampalataya at naglalapit sa atin sa katotohanan ng Diyos. Inaanyayahan kita na mag-subscribe ngayon. Ang bawat pag-click ay isang hakbang papalapit sa isang buhay na puno ng layunin at pag-asa kay Kristo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na lumago sa iyong pananampalataya at mas mapalapit sa Diyos.